Regarding po kasi sa work kasi ano, sa church namin ano, 'pag nag-decide kang ano, magpastor ka na, ano, iiwan mo na yung trabaho mo like yung sa regular mo na job. Kailangan yung job mo na lang is parang raket-raket na lang daw, gano'n. So 'pag nag-serve ka daw kay Lord, like si Lord lang talaga daw, like gano'n. Parang full-time ministry gano'n, tawag nila, eh. Like iwan mo na yung regular na work mo, gano'n. Oo, ganyan yung ano, mga ginagawang rules, no? Which is, para sa akin, ano yan eh, tactics kasi yan ng pangokontrol. Kasi kapag ka yung ah, tinatanggalan kanila ng lakas, tinatanggalan kanila ng ability na mag-choose. No? Kasi kapag ka, for example, ang kikabuhayan mo lang, natatanggap mo lang dun sa simbahan, so gagawin mo lahat ng sasabihin ng simbahan, kahit mali pa yung sabihin nila. 'Di ba? Katulad, madami akong kakilala mga pastor, pastor-pastora na ano, hindi sila makaalis dun sa simbahan na yun kasi yung buong pamilya nila dun na nakaasa. Sweldo nila nanggagaling na dun sa church. Yung mga pamilya nila nandun na sa church. Nandun din nag-aaral yung mga bata at sinasagot na nila ng church yung pag-aaral. So, kahit may gawing masama yung head pastor nila, hindi nila makontra. Kasi isang salita lang ng head pastor, sira ang buhay nila. Di ba? Isang decision lang nila. Ganyan. Tapos lahat ng kaibigan nila at pamilya nila nandun sa ano, nasa simbahan. Kasi buong buhay mo nandun ka na sa simbahan. Mas malala ito pag sa mga mega churches. Kasi yung pabuong angkan mo nalagay mo na dun sa simbahan, na-convince mo na sumama sa simbahan, tapos lahat ng kaibigan mo for more than 10 years nandun na. So, ibig sabihin lahat ng buhay mo ikot dun. Tapos pagka may maling ginawa yung head pastor mo at kumontra ka, eh, ligwak ka. Ligwak ka. So, yung mga kontrolado, ano yun, kontroladong-kontrolado nila. Susunod na lang, wala na silang choice. Sasabihin na lang nila sa'yo, wala kaming choice kasi andito na lahat ng buong pamilya ko. At doon lalabas yung ano, sino ba sinusunod natin, ang Panginoon o tao?